Yung isang issue pa, yung tungkol naman sa kaliwa. Dahil ikaw pala ang naging dahilan, kaya Norway ang pinili. Ano nakikita mong sitwasyon ngayon? Is there an end to it? Sinasabi na spent force na yung NPA, pero they're still there. Alam mo, hindi natin masyadong makapangayon yan. Kasi I have always said, when I was Defense Secretary and National Security Advisor, sabi ko, walang rebellion na pwedeng mag-succeed kung hindi tutulungan ng another influence in the world, sa labas ng Pilipinas. Kung walang susuportang bansa, hindi pwedeng mag-flourish to the point that pwedeng manalo ang isang rebellion sa isang bansa. That's what I have always said. Okay. Kaya sabi ko, yung MNLF, muntik na tayong madali nun ng MNLF kasi sinuportahan ng Malaysia at saka ng OIC at saka ng Libya. Malinaw yun, di ba? Pero yung CPP-NPA, sabi ko, hanggat wala talagang tunay na tulong yan, hindi mananalo yan. Noong panahon ni Marcos, ang unang ginawa ni President Marcos is to ask the Chinese, please don't support CPP-NPA. Now today, I can say that mas hindi ganung katibay at kasolid ang CPP-NPA sa kasalukuyan, no? Medyo marami na silang mga commander na nagmo-moonlighting na para maghanap buhay. Tapos marami dahil dito sa naging programa ng gobyerno na payagan ang mga komunista na makapasok sa kongreso natin, ay nagkaroon na sila ng pagkakataon na ilantad yung kanilang mga issue nang hindi na nakangailangan ng NPA. Mm-hmm. Kaya ngayon, at saka sa nangyari ngayon, ewan ko lang kung may pagbabago kasi dahil sa pandemic, etc. Pero, ang nakita ko noon sa daigdig, halos lahat ng mga leader na medyo progresibo o kaya radikal ay nagsabi na yung paggamit ng baril para baguhin ang lipunan ay laos na. Yan ang naging declaration. In fact, I saw when the entire leadership of the MNLF met with Gaddafi. Sabi ni Gaddafi, no, you negotiate with the Philippine government. I will no longer support you if you engage in armed struggle again. No more armed struggle. It should be through negotiation. There is only one time that I will support a form of armed struggle. That is if there is religious persecution. Yun ang sabi ni Gaddafi sa mga MILF. Kaya nga, nung panahon ko, talagang lahat ng mga indikasyon na baka masabi ni Gaddafi o ng international na Muslim na mayroong religious persecution sa Pilipinas, inaayos ko kagad yan. Malaki. If I recall, Secretary Bert, I don't know whether it was during your time, whenever foreign missionaries were kidnapped in Mindanao, a phone call from somewhere would facilitate the release ng mga nakikidnap. Alam nyo, alam mo kasi, yung kidnapping kasi, unfortunately, nung panahon namin, nag-flourish yan, talagang lumaki yung Abu Sayyaf. No? Because, kasi ito naman, at maaaring mangyari ulit sa atin ngayon yan sa South, no? Mukhang hindi nabibigyan ng sufficient na pansin o tulong ang mga mas mabababang ranggo sa MILF, noon ay sa MNLF. Very important na yung tinatawag na benefits and progress that results from a peace talk. Kailangan ni nararamdaman sa ibabayad. Panahon pa ni Miss Wari noon, hanggang ngayon, ang tingin ko hindi nararamdaman ng maraming naghihirap na Muslim ang benepisyo ng peace talks. Hanggang ngayon. Okay. Yan ay may problema tayo dyan. May problema tayo. So, malaking problema. Dito naman sa CPP-NPA, alam nyo, nung ako'y nasa Excel sa Europa, pagka uma-attend ako ng meeting ng Socialist International,
doon sa isang sulok ng hotel. Lagi kami nasa 5-star hotel noon. Sa lobby, sa isang sulok, may mga talagang mga naka-Amerikano dyan, talagang spotless, talagang very decent. North Koreans yun. Yung mga North Koreans are not allowed by the Socialist International to participate in the meetings. Discussions. And the discussion. Hindi sila miyembro. At saka alam mo naman ang North Korean, hindi ba? Medyo hindi pinapansin yan. Kaya nasa sulok lang yan. Pero ang ginagawa ng North Koreans, lahat ng mga pinag-aaralan niya kung sino yung mga partidong mga maliliit na medyo mga mukhang kawawa sa mundo. Isa na ako doon, yung PDSP. Para umaattend kami ng SI, guest kami ng SI noon lagi. Pero inaabangan ako lagi ng North Koreans. And dito ko lang, ito ang importante dito eh. When I finally talk to them, sabi niya, PDSP, you're also socialist, sabi niya. If you like, you can send people. How many do you want? You send them to North Korea, we will train them for armed struggle, etc., etc. We only have one precondition, sabi sa akin ng North Korean. And what is that? He said, well, you have to establish good relations with the New People's Army. Mm-hmm. That is the condition. If I said yes, we would have been funded and trained by the North Koreans. Really? They have the resources, huh? Yeah, kumpleto ang mga offer niyan. I encountered that in Europe, not once, but many times. Ngayon, ito lang ang masasabi ko ngayon. Sa nangyayari sa communist natin ngayon, mag-review lang na tayo ng newspapers in all the occasions that happen in North Korea. O anumang mga incident na negative sa North Korea. Nakadinig ka ba kahit isang sentence na negative galing sa NPA? Mm-hmm. Talagang paborito nilang NPA sa Pilipinas noon pa. Hanggang ngayon. So you're asking me, what is the situation with the CPP-NPA? I think they continue to enjoy the support of the North Koreans. Now, are they being supported by China? I am not sure. But wala namang pera yung North Korea. Saan kukuha ng... Yun nga iniisip ko, walang pera yun. Saan kukuha ng pera, di ba? Alam mo na ang nangyayari. Anyway, yung sinabi ko dati na kung may foreign support, pwedeng magwagi ang isang rebellion. So, that is a continuing concern that we should look into. Most especially, natatandaan natin na sa simula ng pagpunta sa gobyerno ni President Duterte, yung coalition governance na pinagtatalunan namin ng todo sa negosasyon yun na hindi dapat mangyari. More than coalition governance ang nangyari noong mga unang buwan ni President Duterte, di ba? How many cabinet members of Duterte are senior officials of the CPP? Nangyari sa atin. So, ayaw ko ano pang mangyayari ngayon.